Para sa akin, maraming bagay na pwedeng magpa-hold back sa tao. Pero sa akin, ang pinakamatinding pwedeng magpa-hold back talaga sa atin is yung sarili natin. Way back 2020, kasagsagan pa ng pandemic, yun yung mga tayo na talagang na-isolate talaga tayo and talagang sa bahay lang. And during that time, alam ko sa sarili ko na hindi ako naging intentional sa relationship ko with the Lord. That time, nakipag-chat-chat ako, ganyan, na-addict din ako sa social media, and that led me na manood din ng pornography and nauwi din siya sa pagmamasturbate. Matagal ko yung ginagawa and sobrang tagal ko siyang tinago. As time goes by, pabigat ng pabigat yung nararamdaman ko dahil nga alam ko sa isip ko mali siya and hindi talaga siya nakakapagbigay kaluguran kay Lord. Kahit alam ko siya na mali, wala akong ginagawa. Ayokong aminin talaga na nagkakasala ako. Nasa stage pa ako nang hindi ko pa inaamin na ginagawa ko siya. Hindi ko na matandaan yung exact date, pero dumating na yung time na pinarealize na sa akin ni Lord na marami pa siyang inilalaan sa akin pero hindi siya ma-fulfill dahil nga may mga bagay pa ako na hindi nako-confess and meron pa akong bagay na itinatago sa sarili ko. During that time, binigay sa akin ni Lord yung verse na to, sabi niya sa 1 John 1:9, "If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose." And after ko na-receive yung word na yun, doon na talagang nabukas yung mata ko. Talagang nawala na yung pagde-deny ko doon sa bagay na nagawa ko. After noon, iniyak ko lang talaga siya kay Lord. Inamin ko na ito yung mga bagay na nagawa ko. Talagang sinabi ko sa Kanya. After noon, intentional ko nang binitawan lahat. Intentional ko nang binitawan yung nakachat ko. Kahit sobrang sakit dahil nga nag-invest na ako ng maraming panahon dun sa tao na yun. Pati yung mga naging bunga pa niya na kasalanan. Alam nyo, naramdaman ko yung restoration and yung pagmamahal ni Lord. After nun, ginamit din talaga ako ni Lord sa family ko. Dati pa man kasi meron na talagang desire sa akin na iwin yung family ko. Pero nga dahil dun sa mga sins na nagawa ko, is para siyang nahinder. And after nun, dahil nga na-release na ako, yung promotions dumating na siya. And praise God, na-restore na din yung Bible reading and yung prayer life ko. Through that season, natutunan ko na ang pwede talaga magpa-hold back sa atin is yung sarili natin. Dahil nature talaga nating mga tao is ma-pride tayo. And may pagkakataon na ayaw natin aminin na nagkakamali tayo. Choice pa din natin kung mananatili tayo dun sa posisyon, kung nasaan tayo na yon, kung mananatili tayo dun sa cycle na yon, kung mananatili tayo dun sa kasalanan na yon, and kung pipilitin natin na buhatin pa rin yung bagahe na mabigat na yon sa buhay natin. I do believe na marami pang inilaan sa atin si Lord in the future. Ang kailangan lang talaga natin gawin is mag-move forward. Kailangan na natin i-confess yung mga bagay na pwedeng nag-hold back sa atin para magpatuloy. And, syempre, know your identity in Christ. Huwag tayong magsasawang mag-expect kay Lord dahil naniniwala ako na marami pa siyang inilaan sa atin. Rest assured, pag nag-move forward tayo, kasama natin si Lord. Hindi niya naman tayo iiwan along the way. Kaya, sabay-sabay tayong mag-move forward, YDC, because I believe that there's more to come. God bless you all. Shalom.